In this video, let's talk about Bitcoin, pero this time tingnan natin yung mga ilang fundamental and technical aspect kung bakit posibleng umabot ito sa 250,000 gaya ng sinasabi ng ibang mga analyst. Magbabase tayo sa mga on-chain details, mga certain indicator na tinitingnan ng mga investor para maniwala sila na aabot ito sa ganong price level. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Whale accumulation. So kapag sinabi natin na whale, dito sa crypto, nagre-refer lang ito sa behavior of large Bitcoin holders. Typically, meron silang hold between 1,000 to 10,000 Bitcoin sa kanilang mga wallets. Ang activity nila sa market ay significant at tinitingnan din as an indicator. They can influence the trend based on the previous bull market data. Kapag ang mga whales ay nagsimula ng bumili in large quantities, it indicates rising demand na pwedeng magdulot ng supply shock kasi mas maraming mga BTC ang naglalak sa wallet at hindi available sa exchange. Ibig sabihin, mababawasan yung Bitcoin na nasa circulation. At alam nyo naman kapag mababa ang supply with high demand, then magre-resulta yon sa pagtaas ng price. At kung titingnan natin yung activity ng mga whale ngayon gamit ang mga on-chain analytics tool like CryptoQuant, sa exchange whale ratio na nagre-represent ng 30-day moving average, mini-mirror nito yung pattern na nakita noong 2020 price action after the COVID-19 market crash. Ang mga whales ay nag-accumulate ng Bitcoin na nagresulta sa preceded massive bull run na isa sa dahilan ng pagbulusok ni BTC sa kanyang all-time high by the end of 2021. As of October 2024, meron tayong accumulation pattern na nakikita na nagsasuggest na yung mga large holders are positioning themselves for potential price gains. So sinusukat nila ito kapag merong growth na nangyayari sa mga address na merong hold na 1,000 to 10,000 Bitcoin, indicating buying interest. Also, yung exchange outflow, yung mga binibili na Bitcoin sa mga exchange ay napupunta sa mga private wallet para i-hold. Isa pa is yung stablecoin declining dominance. So itong mga stablecoin like Tether USDT, USDC coin, and other relative stablecoin, yung overall market capitalization ng stablecoin, kapag yung dominance nito ay kinakitaan ng decline, nag-i-indicate siya na yung mga investor ay mas pinipiling maglagay sa mga volatile assets like Bitcoin kesa patulugin lang ito sa stablecoin. Nangangahulugan na tumataas na ulit ang confidence ng mga investor sa market. They are willing to take more risk in anticipation of potential price gain. So bullish ang dating nito kay BTC kasi kapag takot ang nangingibabaw sa mga investors, then mas pipiliin nila patulugin yung kanilang funds sa stablecoin during the market uncertainty. So kung sa tingin nila na si Bitcoin ay tataas ang price from stablecoin, lumilipat sila kay BTC to make a possible profits in the market. Stablecoin, nagsisilbi itong gauge para sa mga investors to check the market sentiment. Kaya makikita natin dito sa chart yung stablecoin dominance, meron siyang inverse correlation kay BTC. Kapag bumabagsak ang dominance nito, din tumataas ang price ni BTC. At kapag tumataas naman ang dominance ng stablecoin, bumabagsak ang price ni BTC. At steadily nagkakaroon ng decline dito since mid-2024. Technical price pattern. Now this time, let's look on the big picture at mag-focus tayo sa monthly chart ni BTC. Gamitin natin yung idea ng curve pattern na madalas nyo makita sa internet, rainbow chart, etc. By the way, na-explain ko na ito sa mga previous video ko, uulitin ko lang. So ito yung curve channel, itong kulay dilaw. There is no magical thing behind that yellow line. Nilalagay lang natin yan for visual representation of price action. At ito namang mga horizontal line, yan yung mga previous high na every time na bibisitahin ni BTC ay nagre-resulta sa breakout. Sa history ni Bitcoin, walang pangyayari na after nito magdaan sa bear market and then having pump and retest sa previous all-time high, then bear market ulit. Never siya nangyari. Ang laging nangyayari, after nito mag-retest sa previous all-time high, breakout pa itaas. At ito yung ina-anticipate ng karamihan ngayon. Since March 2024, wala tayong magkasunod na red monthly candle. Mahaba lang talaga yung moving sideways nito, and now we have a green September candle and currently green October candle. So price action wise, mas lamang ang bulls.
At kapag nabasag na ni BTC itong resistance na ito, magre-resulta yon sa price discovery. And my prediction is 150 to 200,000 based on percentage price action ni BTC nung mga nakaraang bull market. Syempre, mas maganda kung mas mataas pa dyan, pero kapag naabot na ni BTC yung area na yon, I will be more cautious in the market. Kasi kapag nasa euphoria phase na tayo, ang iisipin natin it could go more. Tataas pa yan hanggang 500,000. Tataas pa yan hanggang sa hindi na tayo makapag-take profit at bumulusok na paibaba ang price. We have to remember the market is cyclical. Laging merong bull market and bear market. Hindi natin kailangan timingan yung top ng market. Ang kailangan lang natin malaman sa pag-aaral ng mga historical data, nasa ang part na ba tayo ng market cycle. Para sa akin, lagpas na tayo sa kalagitnaan at nagaantay na lang ako ng parabolic move ni BTC pataas. And by the way, meron pa ring nagtatanong kung simula na ba ng bull market. Well, late na kayo kasi ang bull market nagsimula last year pa, 2023. Kung ikukumpara natin sa 2021 bull run, nandito na tayo sa area. So kung kapapasok nyo lang sa crypto, na-miss nyo na itong kalahati ng bull market. Same with 2017 bull market, nandito na tayo at na-miss nyo na itong rally na to. So kung susukatin natin yung layo, normally mas maikli na ito. Then maglalaro ang peak ni BTC sa 150 to 200,000. Pero sasabihin nyo, this time is different. Nandiyan na ang mga institutional investor, mga ETF buyer, they will hold Bitcoin forever. Kagaya ni Michael Saylor. Bakit? Hindi ba magte-take profit ang mga institutional investor? Nandito sila to make money in the market. Kailangan din nila mag-take profit. Anyway, sa ngayon, positive pa rin ang sentiment ng market based on monthly time frame at meron naman tayong price action analysis na ginagawa sa daily during crypto update para na-anticipate din natin yung price action sa short-term time frame para sa mga short-term traders. Okay? So yun lang ang video natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.